Amen. Maraming salamat, Brother Willie. Pambihira talaga. Amen. Kaninang umaga po, in the absence of our pastor na nasa Davao pa rin ngayon, si Brother John Hill ang nagbigay ng mensahe. Ngayong hapon po, may naitalaga na rin yung ating pastor. Please all rise as I call on the pulpit, Brother Maki. Hindi naman si Brother Al, tumingin lang ako sa kanya. Pambira. Iba talaga kumanta si Kuya Will. Iba talaga. Galing kumanta ni Kuya Will. Yan. Kaya alam niyo na po kung kanino kayo magbi-bless. Kaya niya magbigay ng cellphone, ng jacket, ng 5,000. Kuya Will. Bigyan ng tuwalya. Amen. Amen. Merry Christmas again, everybody. Amen. Amen. Alam niyo po, masaya talaga pag tayo nasa loob ng simbahan. Amen. Wala na pong pinakamasayang puntahan ngayong Pasko, kundi ang simbahan ng Panginoon. Amen. Amen. Alright, so sabi nga ni Sir Roy kanina, pwede pa nating mahabol yung last pulso ng hello. Musos kunyari pa eh. Ayaw pa dugtungan. Alright, so if you have your Bibles, at napakaganda po ng mensahe kanina umaga. Amen. The title of the message this afternoon, tulad nga ng sabi ni Sir Jao. Alright, napakaganda po. Alam niyo po, yan ang kagandahan kapag ngayong Christmas season ay ikaw ay nasa loob ng tahanan ng Diyos. Alam niyo po, there are so many things that will remind us about the season, about the Christmas season. I'm talking about, pag pumunta ka lang dyan, sabi ko nga last week, kapag pumunta ka lang sa lugar, maaalala mo na Pasko na pala ngayong buwan na ito. Pag pumunta ka, pag nakita mo yung mga, lalo na po ngayon, ang aga ng Christmas party ngayon, sa trabaho, sa schools and everything, ang aga ng Christmas parties ngayon. Yan, pag nakita mo sila, makita mo yung post, ilan sa mga families ay nagpapalit na ng profile, meron na agad silang mga Christmas family profile, maaalala mo na Pasko talaga. Pero, let us all be thankful because we have a church na nagpapaalala not just only about the season, but the reason of the season. Alam mo, there are so many things in this world that can take away or that can blind us na hindi na po natin makita yung halaga ng season na ito through the reason of this season. Sabi ko nga maraming malungkot kapag hindi na nakatanggap ng regalo. Maraming malungkot kapag hindi na nakatanggap ng bonuses sa kanilang mga trabaho. Maraming malungkot kapag wala ka natanggap na material na bagay ngayong Pasko na ito. Bakit ka malungkot kapag wala kang natanggap ngayong season na ito? Kasi wala kang bibit-bitin ng tinatawag nating alaala ngayong Pasko. Di ba? Wala kang bit-bit, sabi nga natin, wala kang bit-bit na memories. Because one of the best thing that you should do in order for you to enjoy what is happening in this season is to have an album full of memories. Di ba? Yan nga. Maalala mo kaya? Maalala mo kaya ngayong Pasko? Wala kang ganun. Pero isa sa mga pinaka magbibigay sa iyo ng enjoyment, ng excitement is for you to have that album. Yung pupunuin mo yung tipong kahit sa cellphone ngayon, may memories na rin Nalalabas doon a Christmas album. Thus, it has been said that Christmas season is not just only a season of giving, but also it is a season of memories. Sabi nga natin. Because the best way for you to enjoy what is happening right now is for you to have some memories on that said event. Pero minsan mga kapatid, kung bakit hindi natin ma-enjoy ang isang pangyayari sapagkat wala ka man lang memories patungkol sa nangyaring pagkakataon na yon. And sometimes, that what makes you sad. Alin po yun? Hindi lang yung wala kang memories. What makes you sad is that when you forget about some memories about that event. Di ba minsan malungkot ka kapag wala ka man lang alaala. Pero ang nakakalungkot kapag nakalimutan mo yung alaala mo doon sa nangyari na yon. Di ba? Kaya nga every time you go to some places right now, the first thing that you will do, ano pong gagawin natin kapag pumunta ka sa lugar? Kukuha ka ng cellphone. You will grab your phone and take picture of those things around you. Ala, sige, pindot dito, young people. Magulang mo na katabi mo, ayaw mong pakuhanin. Bakit? Ayaw mo nung angle nila.
Yeah? Gusto mo yung mga gumaganyan-ganyan. Eh. Kasi pag pinakuha mo si mama, pag pinakuha mo naman si tatay, familiar ba, young people? Di ba? Kaya ayaw mo eh. Ayaw, even your parents, ayaw. Bakit? Because what you are treasuring is the memories. Yung alaala nung sinabing event na yan. Kaya nga, if we will all notice in social media, today we are sharing those memories because isa yan sa mga highlight ng Pasko mo last year. Di ba? Kaya nga ngayon, mga tao abala sa paghahanap ng mga bagay na pwede nilang i-repost. Sino na nag-repost ng memories nila? Ako, nag-repost ako, 2 ata. Di ba? Ng memories about your experience, about your memories last December. Abala tayo sa pagpo-post na yan. But you know what, brethren? Even though we can gather some memories about what happened before, and even though we became busy doing things just to preserve the memories, the possibilities of forgetting all those things will always be there. Yung posibilidad na makalimutan mo lahat ng bagay na yan, mga kapatid, ay lagi po nandiyan. But tonight, brethren, allow me to encourage you by giving you that one precious memory na minsan lang nangyari sa buhay mo, pero kahit kailan, hindi mo ito makakalimutan. Alright? I'm not talking about the new phone that you have right now. Sino may bagong cellphone ngayon? Huwag kayong mahiya, taas ang kamay. Galing kay Kuya Will. Wala. I'm not talking about the new phone that you have right now. That new clothes that you have right now. Hindi yung bago mong sapatos. I'm talking about that special experience that led you to that special memories na naging rason kung bakit ngayon meron kang isang buhay na maayos. Buo ang pamilya at simbahan na dinadala ka sa katotohanan. I'm simply talking about, and I will take you back to what happened last Christmas. That's the title of the message this evening. Last Christmas. John chapter number 3 in verse number 16. Last Christmas. Amen. Sabi ko po sa inyo mga kapatid ang usapin dito ngayon, hindi yung bago mong sapatos. Sometimes, malungkot ka kapag wala kang bagong kicks. Yan ang tawag ngayon kicks. Hindi chicks ha. Kicks. Okay? Pag wala ka natanggap na ganyan, malungkot ka I'm not talking about that new phone na meron ka ngayon or anumang meron kang bagay ngayon. That one precious memories na minsan lang nangyari sa'yo pero hindi mo makakalimutan, I'm telling you. And that happened last Christmas. The Bible says in the book of John chapter number 3 in verse number 16, a very familiar passage. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Last Christmas. Amen. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakila po namin Diyos ang banal na mga pangyarihan sa lahat. Thou knowest my heart, O God, kung nung ginawa ko po, Panginoon, nung binigay niyo po sa akin ang mensahe po na ito. Thou knowest the tears, Panginoon, na meron po ako na nakita ko po ang mensahe po na ito, O Diyos. Forgive us for sometimes, Panginoon, we forget what happened on that special event na inyo pong binigay po sa amin na naging rason kung bakit kami merong gantong panahon ngayon. Panginoon, may this message of yours, O God, stir up once again the hearts and the minds of the listeners of your word. At muli niyo po kaming i-encourage, Panginoon, at muli niyo pong itama ang aming focus sa rason ng season po na ito. Make us worthy to receive your word this evening. All these things, Father, I pray, use me, O God, please bless me as I will be a blessing to your people. In Jesus' name I pray. Amen. All right, please take your seats. Last Christmas. Yan na muna ang dugtungan. Okay? Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, memories ang pinakamahalaga sa tao ngayong Pasko. Walang magpapatalo dyan. Pagandahan yan ng memories. Until now, you are still talking about the memories that you have last year. Last December. Pero mga kapatid, sabi ko nga po, napansin niyo po ba? Seldom you can find people na nag-uusap patungkol sa memories na ito.
Maraming tao ang nagsaya na, noong nakaraang Pasko, ito yung na-experience ko. Noong nakaraang Pasko, ito yung napuntahan ko. Grabe. Sabi ko nga isa sa mga unang-una mong gagawin pagdating mo sa lugar na yon ay kuhanin ang cellphone mo, ano naman ang gamit mong pang picture or pang take or pang kuha para meron kang mabaon ng memories pag-uwi. Lahat yan ay gagawin mo in order for you to take that experience, that full experience with memories. At sabi ko nga po sa inyo, ang nakakalungkot na bahagi sa buhay natin ay hindi yung wala kang memory sa lugar na yon, kundi yung makalimutan mo kung ano yung nangyari sa lugar na yon. Makalimutan mo kung ano nangyari nung panahon na yon. But you know what, brethren, sabi ko nga even though people are getting busy, even though people are getting that business para maghanap, mag-scroll na para makapag-post sila ng before and after, para makapag-post sila ng then and now, para makapag-post sila ng ganyan, grabe yung scrolling na ginagawa. Grabe yung pagtitake ng time para makita nila yung dati nilang kalagayan, yung dati nilang memories at saka yung memories nila ngayon. But how about this time, mga kapatid? If we're going to trace it back, how was your memories last Christmas? And that Christmas, mga kapatid, I'm not talking about the Christmas last December. I'm simply talking about, mga kapatid, yung tinutukoy ko po dito ay hindi yung nangyari last year. Ang tinutukoy ko is yung nangyari last Christmas, written in the book of John, chapter number 3, in verse number 16. Sometimes our focus is on the gift. Sometimes our focus is on the presents. Sometimes our focus is on the food. Sometimes our focus is on the events. Sometimes our focus is on the parties that is happening around us. But what happened last Christmas is the common mistakes na nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Ang alin po yun? Yung makalimutan. Alam niyo mga kapatid, the reason why sometimes we forget the true essence of this season is because we forget what happened last Christmas. We forget the very message of Christmas. Marami na tayong na-repost na memories, marami na tayong naaalaalang pangyayari at pinagkikwentuhan natin hanggang ngayon. But did we really remember what happened last Christmas? Naaalala pa ba natin last Christmas dated John 3:16? Sa inyong personal na buhay, ang dami na nating naalaala, ang dami na nating na-repost. But do you still remember what happened to you last John 3:16? Alam niyo po ba yung kalagayan niyo before John 3:16? Alam niyo po ba yung kalagayan natin before John 3:16? Alam po ba natin kung anong klaseng buhay tayo without John 3:16? Alam po ba natin ang buhay ng isang tao without last Christmas? Sabi ko nga po, sometimes the people are forgetting this part. Well, kung nakalimutan po natin yan, what happened last Christmas? Let me be an encouragement to you this evening to remind you what happened last Christmas. Last Christmas, God gave you His heart. It's not your heart. Last Christmas, it's not I give you my heart. But last Christmas, God gave you His heart. Last Christmas, God gave you His heart, brethren, and that shows God's love for the world is so great that He gave His only begotten Son. That's the heart of God, kapatid. Last Christmas, sabi ko nga sa inyo, alam mo ba kung ano ang kalagayan mo personal last Christmas? Alam mo ba before that last Christmas kung anong klaseng tao pwede kang maging? If you will trace it back, atras ka lang ng konti. Without John 3:16, alam mo kung saan ka papatungo. Alam mo kung anong klaseng buhay meron ka. Alam mo kung anong klaseng attitude meron ka. But before that last Christmas, alam mo kung anong klaseng tao ka. Alam mo kung anong klaseng pamilya ang mai-establish mo before that last Christmas.
But that last Christmas came into your life. Alin po yun? What happened last Christmas? God gave you His heart. Na ano po ang pinakita nung binigay ng Diyos ang kanyang puso sa tao? That shows God's love for the world that is so great that He gave His only begotten Son. I don't know about you, brethren, but sabi ko nga po, I think the common mistake of every Christian that we came to a point that we forget about that last Christmas, God gave His only begotten Son for you and for me. It's personal. The message of Christmas is always personal. For I give you what? Good you. For I give you good tidings of great joy. For unto you is born this day. It is always been you, brethren. It is always been you. Bakit po? Because what happened last Christmas is that God gave His heart to us. Sabi ko nga, masyado na tayo nakafocus sa regalo. Masyado na tayo nakafocus sa design. Masyado na tayo nakafocus sa event. Excited tayo sa lahat ng mangyayaring event. Bakit? Sapagkat eto na naman, may experience mo na naman. You're just telling your experience now. You're just telling your memories now. But how about your memories last Christmas? Alam mo kung bakit, kapatid, tayo masayang nag-uusap ngayon. Kung bakit masaya ka nakikinig ng salita ng Diyos ngayon. Kung bakit ka masayang nanonood kanina ng presentation all about the reason of this season. Kung bakit ka masayang nakikinig ng mensahe kaninang umaga. Kung bakit napakatotoo sa iyo ang mensahe ng Kapaskuhan na ito. It's because of what happened last Christmas. There is no such reason at all, mga kapatid. Had it not been for last Christmas, for what happened last Christmas, you and I are not here today. Wala tayo ngayon kung hindi nangyari ang last Christmas. Mga kapatid, sabi ko nga, nakalimutan na natin that last Christmas, God gave us His heart by giving His only begotten Son. And that became the reason right now why you and I are having the Christmas like we never had before. Kapatid, alam niyo yan. Nung wala pa kayo dito, alam niyo, mga fathers, akala niyo, Christmas season ang pinakamasaya ng pamilya niyo. Pero di ba umuwi ka ng lasing? Malungkot ang pamilya mo. Sa kakahabol mo na maging masaya lang, lahat na ng lending app dinownload mo. Bakit? Para lang masabi mo na meron kayo ngayong Christmas. Kasiyahan ba ang naidulot? No, sir. No, ma'am. Sa isang pamilya, kasiyahan ba ang naidulot? No. Hindi kasiyahan ang naidulot ng mga bagay sa ibabaw ng lupa na ito na magsasabing kailangan mong kunin to para ma-enjoy mo yung Christmas season. You don't need the things of this world bilang isang Kristiyano. You just need to remember what happened last Christmas. Bakit? Last Christmas, John 3:16, nangyari ang hindi mo inaasahan mangyari sa buhay mo. God gave you His heart. Ngayon buo ang pamilya mo. That's why ngayon, as you celebrate this Christmas season, together with your family, kaya mong sabihin na wala kang maitutumba sa Pasko na ito compared sa mga nakaraang Pasko. Bakit? Because ngayong season, ang bit-bit mong alaala is what happened last Christmas. Sabi ko nga po, mga kapatid, it is high time for us right now, bilang isang anak ng Diyos, na muli nating gisingin ang ating sarili. I'm telling you that message this morning, mga kapatid. Makikita mo kung sino ang mga taong nagtitake ng seryoso on this season. Pwede mong ma-experience. Pwede kang magkaroon ng alaala, kagaya ng alaala ng mga wise men. Pwede kang magkaroon ng alaala, ng kagaya ng mga alaala ng mga shepherds. All you have to do is just to remember what happened last Christmas. Kung gusto mong ma-enjoy ulit, mga kapatid, ang Christmas na ito, ang season na ito, balikan mo yung alaala na kung saan ibinigay sa iyo ng Diyos ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagbigay niya sa kanyang bugtong na anak.
Oh yeah, sabi ko nga po ilan ngayon ang tanungin mo? Nakakalungkot. Reality check. Sa salitang kolokyal, sabi nga natin, real talk. What is that real talk? Ilan ang mga bata ngayon na kapag tinanong mo kung ano ang rason kung bakit sila masaya ngayong December, iilan lang ang sasagot ng patungkol sa Panginoon. Bakit? Nasaan ang focus ng mga bata? Nasa regalo. Ano ang inaabangan ng mga bata? Si Santa Claus. Puti puno ng alatiri sasabitan ng medyas. They are expecting something from that screen that they are watching every day. Pero ilan ngayon sa mga bata ang tanungin mo, bakit ka masaya ngayong December? Ilan lang kapatid ang sasagot? Because Jesus is the reason of this season. And not just only the kids. How about the adults? Pag tinanong mo ang isang working man, working adult, working young man, kapag tinanong mo, saan na excited? What makes you excited about this December? Bonuses. Kaya nga tinawag na bonus. Because that's not the main focus. Ibig sabihin, dagdag na lang yan, kapatid. Pag nakatanggap ka ng bonus, magpasalamat ka. Pero wag mong itutuon ang attention mo sa bonus kasi bonus lang yun. It means that's not the reason para maging masaya ang pamilya mo. That's not the reason para maging masaya ka bilang isang Kristiyano. Because the reason is what, in order for you to become happy this December, the reason is what happened last Christmas. Ilan po sa atin ngayon, kapatid, ang nakakatanda what happened last Christmas? It's personal. It's personal. What happened to you last Christmas? I'm talking about this event right here. For God so loved the world. Did you really feel it last Christmas? Noong nagtagpo kayo nung last Christmas na ito, talaga bang naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's the greatest gift that you will ever receive, brethren. Hindi, yan ang regalo na kung saan hindi mo kayang tumbasan ng pera. Yan lang, sabi ko nga kapatid, kahit house and lot, 5,000, jacket, new cellphone, lahat ng yan, hindi yan kayang tumbasan ang regalong natanggap mo last Christmas. He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Sige nga, kaya ba ng pera yon? Ilan sa mga tao ngayon, kapatid, ang nakatanggap ng pera, but they are perishing. They thought money will be the way for them to survive in this present wicked world. Pero nagkakamali. Fame! Ilan ang mga sikat ngayon, but they are perishing. Ilan sa mga personality sa ibabaw ng lupa na ito na masasabi natin nasa kanila na ang lahat, but they don't know kung anong lugar ang pupuntahan nila. At masasabi natin, if we are looking at them right now, we can say that they are perishing right now. Bakit? They thought they're good. They have experience. They have memories about getting some money. They have memories about being famous in this world. But they don't have a memories about what happened last Christmas. Unlike you, brethren, kayong mga tayo pong mga nandito ngayon sa simbahan ng Panginoon, we have that full experience about what happened last Christmas. Sabi nga ni Sergio kanina, it is an individual na pangyayari sa buhay natin. Wala naman, bagamat tayo po ay maaari yung iba po sa atin dito ay nasyaran as a family, but the responsibility of accepting the Lord Jesus Christ is not corporate but individual. Kaya nga maaaring sama-sama po kayong pamilyang siniran ng salita ng Diyos, but the message of what happened last Christmas will always be personal to you. And may I remind you, brother, you have to treasure it. Kasi hindi yan kayang bayaran ng disenyo ng Christmas lights.
Hindi yan kayang bayaran ng disenyo ng Christmas tree. Kahit gaano pa kalaki yan, hindi yan kayang daigin ng Christmas tree. Hindi niya kayang daigin. Yan puno lang yan ng ilaw. Pero hindi niya kayang daigin ang puno ng Kalbaryo. That tree is just only for lights. But the tree is for life. That tree na kung saan inirigalo sa iyo ng Diyos is not just only for lights, but for life. That is what happened to you, brethren, last Christmas. Praise the Lord. Oh yeah. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo habang ginagawa ko po ang mensahe po na hindi lang ako makasigaw, may batang tulog Pero kapatid, I'm telling you, nakakalungkot kapag nakita mo kung saan ang focus ng tao ngayon. Nakakalungkot kung nakita mo ang tao na kaya na nilang magsaya without remembering what happened to them last Christmas. Bigyan mo ng pera ang tao, masaya na ang tao. Pasikatin mo ang tao, masaya na ang tao. Pero kapatid, naway wala mong masumpungan sa atin sa lahat ng anak ng Diyos na nandito sa loob ng auditorium na ito. Naway wala mong masumpungan sa atin na kaya nating magsaya without remembering what happened last Christmas. Sabi ko nga kapatid, you and I are here because of what happened last Christmas. It's not because of the Christmas tree. It's not because of the Christmas presents na natanggap mo nung inyong exchange gift. No! The reason kung bakit ikaw at ako ay nandito at masayang naglilingkod sa Diyos, it's because last Christmas, God gave you His heart. God gave you His heart. Last Christmas, not just only that God gave you His heart, but last Christmas, God gave you hope. God gave you hope. Kapatid, ano po ang tinutukoy po natin dito when we said last Christmas, God gave you hope? That simply means, brethren, that God's gift of Jesus Christ is a gift of hope that will not leave the people without a vision. Ulitin po natin, ano po ang mensahe kapag sinabi po natin that last Christmas God gave you hope. Tingnan niyo po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Because the people thought nowadays, kahit anong gawin mo, magsasuffer ka naman Kahit anong gawin mo, nandiyan naman lagi yung perishing. Magpiperish at magpiperish ka. Hindi sa anak ng Diyos. Hindi sa mga naka-experience ng last Christmas. Because last Christmas, dated John 3:16, God gave you hope that you will never be perished anymore, but you will have everlasting life. That's the vision, mga kapatid. Brother, nais ko pong sabihin sa inyo na yung pag-asa na meron ka ngayon ay hindi basta-bastang pag-asa. Because the hope that you have right now is the kind of hope that gives you vision. That is the kind of hope that gives you vision. Sabi ko nga po, kapag tinanong mo, di ba? Kapag tinanong mo ang isang tao, sa tingin mo, Brad, sis, anong mangyayari sa iyo ngayong Pasko? Di ko alam. Walang pera di ko alam. Bakit? Di ako inimbitahan di ko alam kasi kalahin mo, Christmas na lang, pinag-overtime pa ako. It's because you're looking on that said event. Pero hindi na yan dapat ang focus mo ngayon. Kung ikaw ay anak ng Diyos and you experience, and you have that memories, last Christmas, dapat bukas ang isip mo. Dapat may pananaw ka na anuman ang mangyari ngayong season na ito, I can still rejoice.
I can still rejoice. Bakit? Because the hope, I have that hope na binigay sa akin ng Diyos last Christmas. Because sabi ko nga po sa inyo, huwag nating basta-bastahin ang pag-asa na meron tayo ngayon. Because that hope is the kind of hope that gives you vision na magtutulak sa iyo na magsabi ng, maaaring ngayon nandito ako sa buhay na magulo. Maaaring ngayon puro unsure things ang napanghahawakan ko ngayon. Pero someday, those things will be over as I have that very reason of this season, and that is Jesus Christ. That is the kind of vision. Maaring sabihin mo ngayon, maaring nandito ako sa ibabaw ng lupa na ito, na pag tumingin ka sa kaliwa, magulo. Pag tumingin ka sa kanan, magulo. Lahat ay nababalot ng kapikian ng disenyo ng Pasko. Pero paano mo makikita beyond that Christmas lights ang totoong kasiyahan ngayong Pasko? Pwede mong sabihin, because you have that kind of hope, na pwede mong sabihin, maaaring I live in this present wicked world. Lahat ng mapanghahawakan kong bagay, hindi ko alam kung magtatagal sa akin yan. Pero someday, those things will be over as you and I have the very reason of this season. And you know what? Someday, brethren, someday, I will be with him forever, and there will be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, and glory to God, there will be no parting over there, but forever I will be with the reason of this season, and that is the Lord Jesus Christ. And I can say, hindi lang basta Merry Christmas, but what a day, glorious day that will be. That is the kind of vision that you have, because last Christmas, God gave you hope. Kapatid, sabi ko nga, iilan sa atin ngayon ang masaya kahit wala kang pera. Iilan sa atin ngayon ang masaya kahit wala ka ganong pagkain or tinatawag yung hamon di bola. Ilan sa atin ang kayang magsaya? Ang hindi natin kailangan ng pera, hindi natin kailangan ng kasikatan. We don't need the pleasures of this world. What we need is God and our family. That's it. Bakit? Anong meron sa Diyos at sa pamilya mo? Anong meron sa Diyos at ikaw as individual? The memories of what happened last Christmas. Pag-asa. Hope. You have the hope. Ushers, hindi yung hope na nasa bulsa ninyo. But you have the hope. You have the hope, fathers. Mothers, huwag yung awayin ang asawa nyo kapag hindi kayo nadala sa isang lugar na gusto ninyong puntahan. Young people, wala kayong karapatang sumama ang loob ninyo. Bakit? Because you have to. Young people, anak, hindi lang naman si tatay mo at si nanay mo ang may experience last Christmas. Ikaw din meron kang experience last Christmas. Kung wala kang experience last Christmas, mamaya kapag nagpatayo si Sir Roy, ang bisita, huwag kang mahiyang tumayo. I'm not joking. Because hindi mo maki-experience ang pag-asa na meron ka sana na nangyari sa'yo last Christmas. Sabi ko nga, ang vision ng tao ngayon, pag wala ka na sa mga bagay na yun, malungkot ka na. Ang vision natin nasaan? Eternal ang vision natin. Sa kanila, perishing na. Kapag hindi mo na-experience ngayong Pasko, ang pinapa-experience sa'yo ng mundo. But the perishing that we have, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, is more than that. May impyerno na nag-aantay sa bawat isa sa atin. May impyerno, may dagat-dagatang apoy. Merong uod na hindi namamatay. Oh yeah, I know some of you. Sabi nyo siguro, pang Sunday school. It's not for Sunday school kids, brethren. That's the reality of the Bible. That without what happened, without the said event last Christmas, dun ka
ka papatungo. Pero ngayong alam mo na ikaw ay naniwala at nanampalataya sa Panginoon. You believe in Him. You believe in the Lord Jesus Christ na nagbayad ng iyong kasalanan. Tinanggap mo siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Tinanggap mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. Alam mong hindi ka napupunta doon. That's why you have that hope that gives you vision. Na kaya mong sabihin, oh sige, mag-enjoy kayo lahat dyan. I know, wala man ako nang ini-enjoy nyo, but I have the reason of your enjoyment. I have the reason kung bakit ka masaya. I have the reason pinagmamalaki mong pera. Katiting lang yan sa doorknob ko sa langit. Yang pinagmamalaki mong kasikatan. Hindi kasi sikat sa meron ako ngayon. Bakit? Anong meron ka ngayon? Yung rason ng season na ito na sinasabi mong nagpasikat sa'yo. Yung rason ng season na ito, sabi mo, wala, anong pwede mong ipagmayabang ngayong season na ito? Anong pwede mong maipagmalaki ngayong season na ito? Wala ka, wala ka. Pag tinignan mo ang sarili mo, sabi nga nung Halloween, hindi mo na kailangan ng costume, mukha mo lang, okay na. Pag tinignan mo ang sarili mo, compared sa mga nagki-Christmas party ngayon, pag pumunta ka sa office, todo costume sila. Ikaw, polo shirt lang. Polo shirt lang. Eh kung hindi pa nagpagawa yung area, wala ka pang polo shirt. May pangalan pa ng area. Umattend ka ng party, ganun ka rin. Tapos pag talikod mo dito, may Pastor Hill. Diba? Pag tiningnan mo kapatid, mawawalan ka ng pag-asa eh. Sasabihin mo nung kawawa ko naman. Ang kawawa ko, Sasabihin mo sa sarili mo, ano may paglalabang? Bago ka mag-self-pity. Sila, hanggang dito lang yan. The Bible says, heaven and earth will pass away. Pero yung meron ka, kapatid, na wala sila, yun ang dapat mong maipagmalaki. The riches na meron sila, alam mo kung sino may-ari niyan? Yung pinagmamalaki nilang kayamanan sa ibabaw ng lupa na ito. Yung kasaganahan, anong sabi ng meron ka na wala sila? Heaven is mine, the earth is mine, and the fullness thereof. Yan ang meron ka. Kaya nga dapat, meron kang pag-asa na magbibigay sa'yo ng vision na young people, kaya mong sabihin, I can stand up and I can say no to that event. Young people, you heard that? Huwag agad sunggab ng sunggab. Bakit? Pwede kang magkaroon ng tapang. Bakit? May pag-asa ka eh. Na kahit i-outcast ka nila, buhay ka pa din. Kahit i-outcast ka nila sa kanilang samahan, pwede pa rin maging masaya ang Pasko mo. Bakit? Because the reason of your Christmas season is not based on the material things of this world, but based on the hope that God gave you last Christmas. Last Christmas, kapatid, did you experience that kind of hope? Oh, kung na-experience mo yung pag-asa na yan na meron ka, I'm telling you, hindi ka matatahimik na magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, salamat. Kaya yung ilan po sa mga tatay, ang dating grabe kayong magtrabaho. Overtime kayo ng overtime. Takot kayong mag-leave. Bakit? Kasi pag nag-leave kayo, baka wala na kayong balikan na trabaho. Is that the reason? Is that what happened? Kaya ba niyang tumbasan yung nangyari sa'yo last Christmas? You have the hope. Alam niyo po ba kung ano pa ang isa sa binibigay ng hope na yan na nanggaling sa Panginoon ay binigay niya sa'yo last Christmas? It's not just only the vision, but the promise. What's that promise? I will never leave thee nor forsake thee. Bakit po? Anak ka na ng Diyos eh. That's the promise. Now, bakit ka pa nagkukumahog para mahabol yung kailangan maging in tayo ngayong Pasko eh? Bakit hinahabol mo pa yan? Kapatid, you don't need that. Take that memories with you. What happened to you last Christmas? And I tell you, you will able to keep that promise.
na nanggagaling sa pag-asa na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Oh, brethren, I don't know about you, but now is the time to repost this event that happened last Christmas in your mind. Nag-repost ka ng picture last week, di ba? Yun nangyari sa'yo last December. How about this event? How about this event? Kailan mo ito ni-repost sa isip mo? Kailan mo ito hinanap ng paganto at hindi ng paganon? Kuha niyo po. Pag naghanap ka ng memories mo sa cellphone mo, ang scroll mo, pataas. Pagilid kaya, nag-scroll ka na. Last Christmas, what happened to you? Ang dami na nating na-repost. Masyado na tayong maraming na-repost. Masyado na tayong merong napuntahang lugar ulit. Maybe some of you, brethren, ay ganyan ang goal. Dapat makapunta tayo ulit ngayong Christmas doon sa kasi ang saya natin no? Pero, nabalikan mo na rin kaya itong nangyari na ito? Nabalikan mo na kaya ito nangyari na ito? Nag-usap na kaya kayo ng pamilya nyo ng masaya by talking about what happened last Christmas? Nangyari na po ba ito, kapatid? Kung nangyari ito sa bawat individual, then it's now the time to repost it in your mind. Repost this said event in your mind. Sabi ko nga po, marami na tayong na-repost na pictures. Marami na tayong napuntahang lugar ulit. How about kung ito naman yung balikan natin? How about ito naman? What happened last Christmas ang balikan natin? So that this year, it will save you from tears. Pag binalikan mo to, it will save you from tears. Di ba? What happened last Christmas, try to repost it in your mind. I'm telling you, hindi kayo iiyak ngayong Pasko. Young people, iiyak ka ngayong Pasko, bakit? Nabisi to. Iiyak ka ngayong Pasko, bakit? Akala ko ito na yung pinakamasayang Pasko na meron ako. Repost this in your mind, young people. It will save you from tears. At that tears will become reality or will become true. Bakit? Kasi yung alaalang bit-bit mo is what happened to you last Christmas. The tears of yours will become the tears of joy, of serving the one that saved you from sin. Bakit? Kasi alam mo, that is what happened last Christmas. Kapatid, let's not forget those things. These things that last Christmas, God gave you His heart. Last Christmas, God gave you hope. Let's not forget these things na magsisilbing susi po sa atin to enjoy this Christmas season more. I hope and I pray that every one of us now already knows what happened last Christmas. But sabi ko nga po ang focus na ng tao ngayon nasa design. 17 PSS students, Christmas fellowship natin. Fellowship, hindi party. Di ba? Iniisip nyo na kaagad, ano kayang susuotin namin? Ano kaya party clothes? Ano kayang susuotin ko? Guro, magpapantalon ako na hanggang dito yung bitin. Ano kayang susuotin ko? Excited tayo. Minsan nakafocus na tayo sa event. Na-exchange gift, sino kaya mabubunot ko? Sana siya. Para hindi halata. Sino kaya mabubunot ko? Sana wag naman yung teacher ko tsaka advisor ko. Sana wag naman si pastor, pambira. Minsan unang bunot ko, Pastor Hill nakalagay. Minsan unang bunot ko, Pastor RJ, Pastor Louie. Lahat, wag naman sana. Excited lang tayo sa ganong event But how about last Christmas? What happened to you last Christmas? Dated John 3:16. Alam mo ba kung ano nangyari sa'yo nun? It's an individual responsibility to repost it in your mind, brethren.
Anak, huwag kang tumingin sa tatay mo. Magkatabi lang kayo nung siniran, pero yung pagsunod mo sa panalangin, dapat totoo sa'yo. Sabi nga ni Sir RG kahapon nung last Wednesday, ang karapatan ng isang anak ng ang karapatan ng isang taong mag-celebrate ng Christmas kung ligtas ka talaga. And you heard the message this morning. And you heard the message tonight. Kamusta, kapatid? Naalala mo pa ba what happened to you last Christmas? If not, last Christmas, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but have everlasting life. That is what happened to you last Christmas. Kapatid, kapag yan ang tinandaan mo, together, we can say, in truth, without any kasinungalingan, walang halong pangdidisguise, kaya mong sabihin, Merry Christmas! Merry Christmas! Yung bati mo kay Ninong ng Merry Christmas, hindi dahil may kailangan ka. Yung bati mo sa tatay mo at sa nanay mo ng Merry Christmas, hindi dahil may kailangan ka. Yung bati mo sa kapatiran mo ng Merry Christmas, hindi dahil pangako mo ngayong Pasko, bati na kayo. Kundi ang bati mo ng Merry Christmas sa iyong kapatiran at sa lahat ng taong babatiin mo, ay laging totoo sapagkat meron kang bit-bit na mensahe about what happened to you last Christmas. Tayo po lahat ay magsitayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Panginoon, dakila po kayo sa ginawa niyo po sa amin pong buhay ngayon pong gabi po na ito. Please continue to speak to the hearts of your people, O God, as they come to you tonight. Na muli po kaming makagawa ng commitment na maitama po namin ang focus po namin about what happened to us last Christmas. Salamat po, Diyos. Kayo po ang patuloy na kumausap sa inyo pong mga anak. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, for the message about last Christmas. Thank you for using Brother Maki, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin for the true meaning of Christmas. This morning, Lord, we heard the message, the effect of the star in our lives, on the life of the wise men, on the life of the shepherd,
Oh, Lord God, I pray that the effect of your star in the east on our lives would have life-changing effects, Panginoon. Na kami po ay titingin sa bituin that symbolizes the coming of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Naway, Panginoon, hindi po namin baliwalain ang bituin na binigay nyo na siyang maging gabay namin sa buhay namin. Oh, thank you, Lord God, for that message this morning. Ngayong gabi naman po, Panginoon, thank you for the message again, Lord, about last Christmas. Look at your people, Lord, families and individuals, kneeling before you, Father, remembering the true meaning of last Christmas. That without the Christmas of John 3:16, Heavenly Father God, not only are we still doomed to hell, kundi, Panginoon, miserable yung aming buhay. Whatever we're experiencing right now, Lord, ano man ang meron kami ngayon is because of the message of last John 3:16 Christmas. You gave us your heart, Lord. You gave us hope. You gave us happiness. True happiness, Lord God. True joy. You gave us peace that the world cannot give, the world cannot find. Only because, Lord, of the message of last Christmas. Maraming salamat, Panginoon. Naway, Lord God, ang bawat isa po sa amin ay maalala po namin, Lord, the true meaning of Christmas, which all began when you gave us your heart, last John 3:16. Oh, Lord God, we love you, Heavenly Father. Ano mang problema, Panginoon, ang niakyat sa inyo by the individuals and the families here, bended on their knees, Lord, if only we recall the message of last Christmas, all our problems, Lord, will go away. And we will have the reason to rejoice. We love you, Heavenly Father. Thank you for your star. Thank you for last Christmas. Thank you, Lord, for sending revival, for using Brother John Hill and Brother Mackie. Keep us all safe, Heavenly Father. We love you, Lord. Forgive us from all of our sins. All this I ask, Father, in Jesus' mighty name. Amen.